Good evening, brothers and sisters. Good evening, brothers and sisters. Pang tulog pa yung iba. Batiin mo nga yung katabi mo, sabihin mo, magandang gabi, brother. Magandang gabi, sister. Ayan. And today, we are celebrating the memorial of Saint Isidore. And I think for us, especially in the Philippines, there are many parishes, chapels, even cathedrals dedicated to this saint. No? Kaya nga, I remember from the diocese I came from, in Bukidnon, the diocese of Malaybalay, we are celebrating the feast of their patron, no? Saint Isidore the Farmer. No? And some does not know, o marami hindi nakakaalam na pati yung asawa ni Saint Isidore ay isa ring santo. No? Yung kanyang may bahay, no? Yung kanyang wife is also a saint. No? Assignment yun na yan para malaman kung anong pangalan ng asawa ni Saint Isidore. But even his wife is also a saint. And as we heard in the gospel, Jesus said, I say to you, whoever receives the one I send receives me. We can say that Saint Isidore really put into practice this word of Jesus. No? Bakit? Kasi, no? Kaibahan sa iba, alam niyo po, si Saint Isidore, bago siya pumasok sa trabaho bilang magsasaka, no? Sabi nga, magtanim ay bibiro. Bago siya magtanim, alam niyo pong ginagawa ni Saint Isidore? He always go to Mass. Lagi siyang nagsisimba. At lagi siya nakikitang nagdadasal. No? Kaya nga, one time, there is a miracle. No? Ano yun? Nagtataka yung mga kapwa magsasaka ni Saint Isidore kasi kahit na marami siyang oras na nandun sa simbahan na nagdadasal, marami pa rin ang na kanyang nakukuha sa kanyang pagsasaka. Abundant yung kanyang pagtatanim. Alam niyo kung bakit? According to some biographer of Saint Isidore, yung mga anghel ang nagsasaka para sa kanya. No? Kaya nga, no? If you see an image of Saint Isidore, makikita nyo sa likod niya, nandun may isang anghel na may dalang araro, na nag-aararo. No? So see, if you put God first, God will provide for you. No? Kita nyo? Inuna ni Saint Isidore ang Panginoon at ang Panginoon ang gumawa ng paraan na tulungan siya sa kanyang trabaho. Huh? And of course, as we celebrate his memorial, no, we salute all our farmers at pinasasalamatan natin sa misang ito ng ating mga kababayang magsasaka. No? Alam nyo, kung wala sila, wala tayong maihain sa ating hapag. That's how important they are to us. Kaya nga sana, ipagdasal natin yung ating mga magsasaka. Tulungan natin yung ating mga magsasaka. At kung pwede, ipaglaban din natin ang mga karapatan ng ating mga magsasaka. No? Kasi alam niyo po, no? Kakalungkot man pong sabihin, no? Naubos na yung mga sakahan. No? Naging mga villages na. Of course, okay naman din, hindi naman masama. Pero, alalahanin natin, sa kanila nanggagaling ang ating kinakain. No? Sa ating mga kapatid, kababayang mga magsasaka. No? At alam nyo, may isa nga ako nakausap
No, nalungkot siya kasi, no? Alam niyo, Father, kami na lang yung magsasaka dito. Yung iba, no, yung kanilang mga anak, ayaw na maging magsasaka. Para bang ikinahihiya yung pagiging magsasaka. Alam niyo, hindi po natin dapat ikahiya ang marangal na trabahong ito. No? Nakakatuwa nga, no? At nakakataba ng puso, no? Yung isang post ng isang nag-graduate, no? Na isang high school ba to? High school graduate. At alam niyo po, hindi niya ikinahiya na dalhin yung kanyang tatay na magsasaka na nakapaalam doon sa entablado. At alam niyo, pinalakpakan siya. Ganyan po. Huwag nating ikahiya, kundi mahalin natin at ipagdasal ang ating mga magsasaka. Pasalamatan natin sila at isama natin sila sa misang ito. Pangalawa, tayo rin bilang Kristiyano ay mga magsasaka. Of course, spiritual farmers. Ayan. Tayo ay mga spiritual farmers o mga spiritual na magsasaka. Bakit? Kasi iniimbitahan din tayo ni San Isidoro na araw-araw ay magtanim ng kabutihan sa ating kapwa. Ayan. Ikaw brother, ikaw sister, ako. Ano na bang naitanim natin ngayong araw na ito na mabuti sa ating kapwa? O baka mas marami tayong naitanim na sa malang loob sa mabuti. No? Alam nyo, may ikukwento ko sa inyo napakagandang istorya. Nangyari daw po ito sa isang pabrika, no? Sa isang meat factory, I think sa Switzerland, no? Merong isang isang trabahador, worker, no, na nag-check siya, no? Kasi siya yung taga-check ng mga karne bago ipadala sa ipadala sa ibang lugar. Sa kanyang pag-check, alam niyo nangyari? Sumara yung pinto ng ref, yung parang freezer room, di ba? Sa mga sa mga pabrika ng karne, mayroon tinatawag na freezer room kung saan nandun yung mga karne at yon ay 0 degree. Ibig sabihin, napakalamig kasi mga karne nandun eh. At yung babae nakulong doon sa freezer room. Imagine gaano kalamig yung kwartong yun. Halos manginig na siya, no? Sabi niya, Lord, no? Tinatry niya na iano yung pinto. Eh, siyempre, bakal yun, no? So walang makakarinig sa labas. No? Nagdasal na siya, no? Kahit siguro 1 oras lang o 2 oras, kapag na ikaw ay nasa 0 degrees Celsius na frigidaire, na malaking frigidaire, hindi ka tatagal. Pero alam nyo, anong nangyari? Maya-maya, nagulat siya. May nag-ilaw at binuksan yung pintuan ng freezer room. At alam nyo kung sino nagbukas? Yung security guard. Sabi nung security, ay salamat ma'am, nandito pala kayo. At nakalabas yung babae. Takang-taka yung babae. Sabi ng babae, Sir, no? Paano yun nalaman na nasa freezer room ako? Alam nyo, ang sagot ng security guard, at ito yung nakaka-inspire, sabi niya, Ma'am, sa lahat kasi ng trabahador, workers na nandito, kayo po ang laging bumabati sa akin ng good morning at good evening araw-araw. At sabi niya, Ma'am, nung nag-uwian na sila at
Hindi ko narinig yung good evening sa inyo, kinabahan ako. Sabi ko, kulang ng isang worker. Kaya nag-check ako. Kita niyo? At pag-check ko, nandun pala kayo sa freezer room. Kasi hinihintay ko ang inyong pagbati ng good evening. Kita niyo? Itong worker na ito, napakaliit lang ng ginawa niya. Binabati lang niya yung security guard. Umulan at umaraw, good morning, sir. Good evening, sir. Pero alam niyo, yung good morning at good evening na yun na nakaligtas ng buhay niya. Dahil doon, nag-alala yung security guard at hinanap siya. Kita niyo? How important it is to plan goodness every day. Pag mo sabihin, Father, ang tagal kong ginagawa, wala naman akong napapala. No. Sabi nga, di ba, may kasabihan sa Tagalog, kung anong itinanim, siyang aanihin. So kung araw-araw, nagtatanim ka ng mabuti, huwag kang mag-alala. Time will come, God will make it grow. Time will come, marirealize mo na lang, katulad ng sister na yun, na kahit yung maliliit na mabuting ginagawa mo, susuklian at susuklian ka ng Diyos. Amen? Kaya, huwag tayong tumigil sa paggawa ng mabuti. Maliit man yan o malaki. At yan ang dapat ituro rin natin sa ating mga anak, mga apo, mga pamangkin. No? Never tired of planting good every day. Kaya sana, itong hingin natin kay Saint Isidore, no? Ngayong memorial niya, na sana, Saint Isidore, no? I-bless mo yung aming mga magsasaka dito sa Pilipinas. Tulungan mo sila. And at the same time, Saint Isidore, tulungan mo rin kami na magtanim ng mabuti araw